Nang matagpuan ang batang anak na walang malay at bumulong ng nakakatindig balahibong may nilagay si mama sa gatas, agad nagsimula ang isang ama sa masidhing paghahanap ng katotohanan at natuklasan niya ang napakalalim na lihim na sumira sa kanilang pamilya. Mula sa sedative na itinago sa likod ng pag-aalaga hanggang sa malaking pandaraya sa kanilang foundation at maging ang biglaang pagbabalik ng kapatid na akalay patay. Lahat ay nagtuturo sa isang malamig at matagal nang binuong pakana. Ngunit sapat ba ang pagbubunyag na ito para tuluyang palayain ang kanilang pamilya mula sa taon-taong panlilinlang? Perpekto ang umaga. Ito ang laging unang pumapasok sa isip ni Alejandro de Villa sa tuwing pagmamasdan niya ang kanyang mag-ina sa hapagkainan. Ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking salaming bintana ng kanilang mansyon ay nagbibigay ng gintong kulay sa buhok ng kanyang asawang si Isabela, na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ang halimuyak ng bagong timplang kape at sinangag ay bumabalot sa buong silid. Isang amoy na para kay Alejandro ay amoy ng tahanan, amoy ng pamilya. Mahal, malamig na tawag ni Isabela. Ang kanyang mga labi ay may ngiting kayang pumawi sa lahat ng pagod sa mundo. Tikman mo itong niluto ko, espesyal para sa'yo. Ngumiti si Alejandro. Paanong hindi siya magiging pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa? Nasa kanya na ang lahat. Isang matagumpay na negosyo, isang marangyang buhay, at higit sa lahat, isang asawang ubod ng ganda, at isang anak na siyang kanyang prinsesa. Daddy! Masiglang sigaw ng 6 na taong gulang na si Liana, o Luna, ang palayaw na bigay nila rito. Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti. Good morning po! Binuhat niya ang anak at pinaupo sa kanyang kandungan. Good morning, my little princess. Kumain ka na ba ng almusal mo? Opo, Daddy. Mama gave me milk. It's yummy. Itinuro nito ang baso ng gatas sa tabi ng kanyang plato. Halos ubos na. Hinalikan ni Alejandro ang noo ng anak pagkatapos ay lumingon kay Isabela at binigyan ito ng isang mabilis na halik sa labi. Salamat, mahal. You're the best. Iyon ang kanilang larawan ng pamilya. Isang larawan ng perpektong kaligayahan. Isang larawan na sa loob lamang ng ilang oras ay magiging pira-pirasong abo. Matapos ang almusal, nagpaalam si Alejandro na aakyat muna sa kanyang study para sa isang maikling video call. Habang kausap ang kanyang mga board member, narinig niya ang masayang tawanan ni Luna mula sa sala kung saan ito naglalaro. Iyon ang musikang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ng tawag, bumaba siya para tingnan ang kanyang anak. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang nakabibiinging katahimikan. Luna? Prinsesa? Tawag niya. Walang sagot. Naglakad siya papunta sa sala at doon, ang perpektong umaga ay biglang naging isang madilim na bangungot. Nakatayo si Alejandro na parang napako sa kinatatayuan. Ang kanyang munting prinsesa, ang kanyang si Liana, ay nakahandusay sa sahig, walang malay. Sa tabi nito, nakataob ang baso, ang natitirang patak ng gatas ay kumakalat sa mamahaling Persian carpet. Luna? Ang sigaw ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasabay ng pagyanig ng kanyang mundo ay ang pagtakbo ni Isabela papasok sa silid. Diyos ko, anong nangyari? Humahagulgol na tanong ni Isabela. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pagkasindak at pag-aalala. Pero hindi na naririnig ni Alejandro ang sinasabi ng asawa. Ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ng kanyang anak. Binuhat niya ito. Ang munting katawan ay malambot at walang lakas sa kanyang mga braso. Tumawag ka ng ambulansya. Bilis! Ang mga sumunod na sandali ay isang mabilis at nakalilitong paglipas ng mga pangyayari. Ang tunog ng sirena, ang mga paramedic na pumapasok sa kanilang bahay, ang mabilis na biyahe papuntang ospital.
Si Isabela ay hindi tumitigil sa pag-iyak sa kanyang tabi, habang si Alejandro ay tahimik na nakatitig sa kawalan. Ang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Paulit-ulit siyang nagdarasal sa isip niya. Diyos ko, wag po, wag ang anak ko. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa pasilyo habang si Isabela ay nakaupo. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. Mr. and Mrs. De Villa, panimula ng doktor na may mahinahong boses. Stable na po ang kondisyon ng anak ninyo. Mukhang dehydration at exhaustion, pero minabuti na naming isailalim siya sa ilang tests para makasiguro. She's awake now, pero mahina pa. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Alejandro. Ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Salamat, Doc. Maraming salamat. Pwede na ba namin siyang makita? Tumango ang doktor. Pumasok sila sa pribadong silid. Doon, nakahiga si Luna sa kama. May nakakabit na dextrose sa kanyang maliit na kamay. Mukha siyang pagod, ngunit ang pagmulat ng kanyang mga mata nang makita sila ay sapat na para pumatak ang luha mula sa mga mata ni Alejandro. Iwan ko muna kayo, sabi ni Isabela. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Kukuha lang ako ng tubig. Naiwan si Alejandro kasama ang kanyang anak. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay nito. Princess, you scared Daddy so much. Dahan-dahang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang kanyang ama at sa mga matang iyon, nakita ni Alejandro ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Takot. Daddy. Bulong nito, ang boses ay sobrang hina. Parang hangin lang. Yes, Princess? What is it? Lumapit pa si Alejandro. Inilapit ang kanyang tainga sa bibig ng anak. At doon, sa gitna ng amoy ng ospital at sa ilalim ng malamlam na ilaw, ibinulong ni Luna ang mga salitang yayanig sa pundasyon ng mundo ni Alejandro. Mga salitang magiging simula ng isang mahabang paglalakbay sa kadiliman. Si Mama, humihingal na, sabi ng bata. May nilagay sa gatas ko. Nanigas si Alejandro. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang tainga at dumiretso sa kanyang puso na parang isang matalim na punyal. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa kanyang anak. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon sa may pintuan. Nakita niya si Isabela na naglalakad pabalik sa pasilyo, may hawak na bote ng tubig, ang mukha ay puno pa rin ng bakas ng pag-aalala. Ngunit ngayon, sa paningin ni Alejandro, hindi na yon ang mukha ng isang nag-aalalang ina. Ito ay mukha ng isang estranghero. Naniniwala siya sa kanyang anak. Pero paano niya paniniwalaan ang isang bagay na kasing halimaw nito? Ang babaeng pinakamamahal niya, ang ilaw ng kanyang tahanan, isang laso na nakaamba sa buhay ng sarili nilang anak. Ang biyahe pauwi mula sa ospital ay nababalot ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Si Luna ay mahimbing na natutulog sa car seat sa likod, ligtas na sa wakas. Sa passenger seat, nakasandal ang ulo ni Isabela sa bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na kanilang dinaraanan. Ang kanina'y walang tigil na paghikbi ay napalitan ng isang pagod na katahimikan. Pero para kay Alejandro, ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Mama, may nilagay sa gatas ko. Paulit-ulit na umuugong sa isipan niya ang mga salitang iyon. Ang bawat letra ay parang pako na ibinabaon sa kanyang utak. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay, ang ina ng kanyang anak. Paano? Paano nito magagawa ang isang bagay na kasing sama nito? Hindi. Hindi maari.
Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka nananaginip lang si Luna. Baka epekto ng lagnat o ng gamot na ibinigay sa kanya. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Mas madaling paniwalaan ang lahat ng yon kaysa sa katotohanang inihain sa kanya. Mas madaling isipin na nababaliw na siya kaysa isiping ang anghel sa kanyang tabi ay isang demonyo. Mahal, are you okay? Ang malambing na boses ni Isabela ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ipinatong nito ang kamay sa kanyang braso. Naramdaman ni Alejandro ang init ng balat nito, isang pamilyar na haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy nagdudulot ng kuryenteng puno ng pagdududa. Napilitan siyang ngumiti. Iniisip ko lang si Luna. Nag-alala lang ako ng sobra. Isang kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan sa napakaraming susunod pa. Nang makarating sila sa bahay, maingat niyang binuhat si Luna papasok sa silid nito. Inayos ni Isabela ang kumot at hinalikan ng anak sa noo. Magpahinga ka na, anak. Mama's here. Habang pinagmamasdan ni Alejandro ang eksena, isang bahagi ng kanyang puso ang gustong maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala sa imahe ng perpektong ina na nakikita niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging binulungan ng kanyang anak, ay sumisigaw ng pag-iingat. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Bawat paghinga ni Isabela sa kanyang tabi ay parang isang paalala. Inantay niyang maging mahimbing ang tulog nito bago siya dahan-dahang bumangon. Bumalik siya sa kusina. Ang lugar kung saan nagsimula ang perpektong umaga ay siya na ngayong crime scene sa kanyang isipan. Binuksan niya ang basurahan. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang karton ng gatas na ginamit kaninang umaga. Tiningnan niya ang paligid, sinisigurong walang nakakakita kahit na alam niyang silang dalawa lang ng asawa niya ang gising sa buong mansyon. Naghahanap siya ng isang maliit at malinis na lalagyan. Maingat niyang isinalin ang katiting na gatas na natira sa basong itinapon mula sa silid ni Luna. Itinago niya ito sa pinakalikod ng refrigerator sa likod ng mga gulay kung saan walang sino man ang makakakita. Para siyang isang kriminal sa sarili niyang pamamahay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kinabukasan, sinubukan niyang umakto na parang normal ang lahat. Ngunit ang bawat kilos ni Isabela ay kanyang sinusuri. Ang bawat ngiti, bawat salita, bawat haplos. Mahal, napansin ko lang. Panimula niya habang nag-aalmusal sila. Sinikap niyang maging kaswal ang kanyang tono. Ibang brand yata ng gatas ang nabili mo para kay Luna? Tumingin si Isabela mula sa kanyang tasa ng kape. Walang bahid ng anumang kaba. Oo. Naubusan kasi sa grocery ng dati niyang iniinom. Pero organic din naman yan. Bakit? May problema ba? Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtatanong. Wala naman. Natanong ko lang. Mabilis niyang sagot. Walang-wala. Walang pagbabago sa kilos. Walang senyales ng pagkakasala. Siya ba ang nagkakamali? Siya ba ang gumagawa ng mali siya sa isang simpleng pagkakataon? Sa mga sumunod na araw, bumalik sa isip niya ang mga nakaraang linggo. Naalala niya ang isang hapon, 2 linggo na ang nakalipas, nang datnan niyang nakatulog si Luna sa ibabaw ng kanyang coloring book. Pagod lang siguro sa school, sabi ni Isabela noon. Naalala niya ang isa pang pagkakataon nang ayain niya si Luna na maglaro sa hardin. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang minuto, ay sinabi nitong nahihilo ito at gusto nang matulog. Baka tinatrangkaso? Sabi ulit ni Isabela. Mga maliliit na bagay, mga eksenang madaling isantabi at kalimutan. Ngunit ngayon, ang mga pira-pirasong alaalang iyon ay bumubuo ng isang nakapanghihilakbot na larawan. Ang mga anino sa kanilang paraiso ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Sa opisina, hindi siya makapag-focus. Nakatitig lang siya sa screen ng kanyang computer pero ang isip niya ay nasa bahay. Sir Alejandro? Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina
ang kanyang executive assistant na si Clara. Yes, Clara, what is it? Pinapaalala ko lang po ang meeting ninyo with the board in 30 minutes. At Sir, okay lang po ba kayo? Kanina pa po kayo tahimik. Tiningnan ni Alejandro ang tapat na assistant. Si Clara ay matagal nang naninilbihan sa kanya mula pa noong nagsisimula pa lamang siya. Mahusay ito mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, marunong manatili sa kanyang lugar. Ngunit sa mga mata nito ngayon, nakita niya ang sinserong pag-aalala. I'm fine, Clara. Just worried about Luna. Ngumiti siya ng pilit. Pakihanda na lang ang conference room. Nang makaalis si Clara, alam na ni Alejandro ang kailangan niyang gawin. Hindi na niya kayang mabuhay sa pagdududa. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng katotohanan. Gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-search sa internet. Naghahanap siya ng isang pribadong laboratorio na may magandang reputasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, nahanap niya ang kailangan niya. Dinial niya ang numero, ang puso niya ay dumadagundong sa bawat ring. Good morning, AML Labs. How may I help you? Hello. Panimula niya. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. I need to have a sample tested, urgently and discreetly. Matapos makuha ang mga detalye, ibinaba niya ang telepono. Nakatingin siya sa bintana ng kanyang opisina sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Ang imperyong kanyang itinayo, ang buhay na kanyang inakala ay perpekto. Lahat ng yun ay nakasalalay sa resulta ng isang maliit na sample ng gatas. Kinahapunan, dumaan siya sa bahay para kunin ang sample. Isinabay niya ito sa mga dokumentong kailangan niya umanong dalhin pabalik sa opisina. Walang kamalay-malay si Isabela. Hinalikan pa siya nito sa pisngi bago siya umalis. Mag-ingat ka, mahal. Ang halik na yon ay nag-iwan ng pakiramdam na parang yelo sa kanyang balat. Idiniretso niya ang sample sa laboratorio. Pagkatapos, bumalik siya sa opisina at sinubukang tapusin ang araw na parang walang nangyari. Bawat minuto ay isang pagpapahirap. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit para umuwi, tumunog ang kanyang private line, isang numerong hindi pamilyar. Sinagot niya ito. Hello, this is Alejandro de Villa. Mr. de Villa, sabi ng isang profesional na boses sa kabilang linya. This is Marco from AML Labs. We have the initial results of the sample you brought in this afternoon. Humigpit ang hawak ni Alejandro sa telepono. Ang kanyang paghinga ay halos huminto. And, what did you find? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang nagpabigat lalo sa hangin. Mr. De Villa, we found traces of a non-prescribed sedative, a mild one, but based on its properties, this isn't something a child should be taking. Sir, I think it would be best if you came here so we can discuss the full report. Binitawan ni Alejandro ang telepono. Bumagsak ito sa lalagyan, ngunit hindi na niya narinig ang ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsabog ng kanyang mundo. Wala nang pagdududa. Wala nang pagkalito. Wala nang pagtanggi. Ang natitira na lang ay ang malamig, matigas, at nakasisirang katotohanan. Ang biyahe papunta sa laboratorio ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Alejandro. Ang bawat metro na tinatakbo ng kanyang sasakyan ay isang hakbang palapit sa isang hatol. Isang hatol na alam niyang wawasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang loob ng AML Labs ay malamig at tahimik. Ang amoy ng disinfectant ay nangingibabaw sa hangin. Sinalubong siya ni Marco, ang lalaking nakausap niya sa telepono. Dinala siya nito sa isang maliit at puting opisina. Sa ibabaw ng mesa ay isang brown na envelope. Ang puso ni Alejandro ay kumakarera, ngunit ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Mr. De Villa, panimula ni Marco, iniaabot ang envelope. Nandito po ang kumpletong resulta. Kinumpirma ng aming full panel test.
Ang substance na nakita namin sa sample ay clonazepam. Tinitigan ni Alejandro ang folder. Hindi niya ito binuksan. Anong epekto niyan? Tanong niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ito po ay isang uri ng sedative, karaniwang inirereseta para sa anxiety o panic attacks. Sa tamang dosage para sa isang matanda, nakakatulong itong mag-relax at makatulog. Ngunit para sa isang bata, huminto si Marco. Tila nag-iingat sa kanyang mga salita. Ang tuloy-tuloy na pag-inom nito, kahit sa maliit na dosage, ay mapanganib. Maaari itong makaapekto sa development ng kanyang utak, maging sanhi ng matinding pagkahilo, paghina ng memorya, at sa pinakamalalang kaso, respiratory depression. Parang sinuntok si Alejandro sa sikmura. Bawat salitang binitawan ng lalaki ay isang malakas na sampal. Ang pagod ni Luna, ang pagkahilo, ang biglaang pagtulog, lahat ng iyon, hindi pala simpleng pagod. Lahat ng iyon ay sintomas. Salamat, sabi ni Alejandro. Tumatayo. Kinuha niya ang envelope. Salamat sa impormasyon. Hindi na niya inantay ang sagot ni Marco. Mabilis siyang naglakad palabas, ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya sa kanyang kotse, doon lamang bumagsak ang lahat. Ang maskara ay nawala. Napasandal siya sa manibela. Ang report ay nasa kanyang mga kamay. At ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Hindi na siya bumalik sa opisina. Nagmaneho siya. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, hinahayaan ang mga kalsada ng Maynila na dalhin siya kung saan man. Ang mamahalin niyang sasakyan ay naging isang kulungan para sa kanyang nag-aapoy na damdamin. Sa kanyang isipan, umikot ang mga alaala, ang araw ng kanilang kasal, kung saan isinumpa ni Isabela sa harap ng Diyos na mamahalin siya habang buhay, hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naalala niya ang kanilang unang anibersaryo, ang surpresang inihanda nito sa kanya, ang mga paglalakbay nila sa iba't ibang bansa, ang tawanan, ang mga halik, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Ang bawat alaala na dati nagdudulot ng kaligayahan ay ngayoy may bahid ng lason. Ang bawat ngiti ni Isabela ay isa na ngayong panunuya. Ang bawat mahal kita ay isa ng pagkutya. Itinabi niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng daan. Doon, sa loob ng kanyang magarang sasakyan, sumigaw siya. Hindi isang malakas na sigaw, kundi isang ungol. Isang ungol na nagmula sa pinakailalim ng kanyang durog na puso. Isang tunog ng sukdulang sakit at pagtataksil. Paulit-ulit niyang hinampas ang manibela, ang galit at pighati ay naghahanap ng mapagbubuntunan hanggang sa manhid na ang kanyang mga kamay. Nang sa wakas ay humupa ang unos sa kanyang kalooban. Ang natira ay isang malamig at nakatatakot na kalinawan. Ang pag-ibig na nagpabulag sa kanya ay wala na. Ang natitira ay ang obligasyon ng isang ama na kailangang protektahan ang kanyang anak. Gabi na nang umuwi siya. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isa ng malaking mausoleo, isang libingan ng mga patay na pangarap. Pagpasok niya, narinig niya ang boses ni Isabela mula sa silid ni Luna. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakaupo si Isabela sa gilid ng kama, binabasahan ng libro ang kanilang anak. Ang boses nito ay malambing at puno ng pagmamahal. Si Luna naman ay taimtim na nakikinig. Ang mga mata ay unti-unti nang bumibigat. Ito ang eksenang dati nagpapainit sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang tanging naramdaman niya ay pagkasuklam. Isang palabas. Lahat ng ito ay isang napakagaling na palabas. At ang asawa niya ang pinakamagaling na aktres sa buong mundo. Naramdaman ni Isabela ang kanyang presensya at lumingon ito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mahal, nandyan ka na pala. Ginabi ka yata? Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nakita ni Isabela ang karaniwang pagsinta sa mga mata ng kanyang asawa. Ang nakita niya ay isang bagay na malamig, walang emosyon, at nanunuot hanggang sa kaluluwa. Isang tingin na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. "May tinapos lang akong trabaho," sagot ni Alejandro. Ang boses ay patag. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa kanyang study. Ang pagkalito sa mukha ni Isabela ay hindi niya pinansin. Pagpasok sa kanyang opisina, nilock niya ang pinto. Ang pag-click ng siradura ay parang isang pinal na desisyon. Humarap siya sa kanyang mesa. Doon, sa isang mamahaling silver frame, ay ang kanilang litrato noong araw ng kanilang kasal. 2 taong nakangiti, masaya, puno ng pag-asa. Kinuha niya ang litrato. Pinagmasdan niya ang mukha ni Isabela. Ang mukhang minahal niya, pinagkatiwalaan at ipinaglaban. Isang mukha na ngayon ay simbolo ng pinakamatinding panlolokong naranasan ni Kadzia. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang litrato sa loob. Tumaob ito. Tinatago ang mga ngiti ng kasinungalingan. Isinara niya ang drawer ng mariin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam na niya ang susunod na hakbang. Ang paglalagay ng lason sa gatas ni Luna ay hindi maaaring nag-iisang krimen. Ito ay bahagi ng isang bagay na mas malaki, mas malalim. At hahalukayin niya ito hanggang sa pinakaugat. Idinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Clara," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. "Gising ka pa ba? Kailangan ko ng pabor." "Opo, sir. Ano po yun?" Huminga ng malalim si Alejandro. "Gusto kong imbestigahan mo ang lahat ng financial transactions ni Isabela sa nakalipas na 2 taon. Lahat. Lalo na ang mga may kinalaman sa De Villa Legacy Foundation." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Masusunod po, sir." "At Clara," dagdag ni Alejandro, "ayokong may makaalam nito. Kahit sino. Naiintindihan mo ba?" "Opo, sir. Makakaasa po kayo." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa kadiliman ng gabi, ang larawan ng perpektong pamilya ay durog na. Ang pag-ibig ay naging abo. Ngayon, ang natitira na lang ay ang paghahanap ng hustisya. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga De Villa ay isang pagtatanghal ng mga kasinungalingan. Sa umaga, si Alejandro ay ang mapagmahal na asawa at ama. Ngumingiti siya sa almusal, hinahalikan si Isabela bago umalis papuntang opisina, at tinatawagan si Luna sa tanghali para kumustahin ito. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay isang pusong unti-unting nagiging bato. Ang bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Ang bawat salita ay may nakatagong pakay. Isa na siyang espiya sa sarili niyang tahanan, isang estranghero sa babaeng katabi niya sa pagtulog. Isang hapon, tumanggap siya ng text mula kay Clara. "Sir, nasa coffee shop na po ako sa kanto ng building. Dala ko na po ang initial report." Nagpaalam si Alejandro sa kanyang sekretarya na may biglaan siyang kliyenteng kailangang kausapin sa labas. Nagtungo siya sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop. Sa isang sulok, nakaupo na si Clara, may dalang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Clara," bati ni Alejandro pagkaupo. "Sir," sagot nito, itinutulak ang folder sa ibabaw ng mesa. "Sinimulan ko po sa mga account ng De Villa Legacy Foundation. Bilang si Mrs. De Villa po ang namamahala sa daily operations, malaki ang access niya sa pondo." Binuksan ni Alejandro ang folder. Ang bumungad sa kanya ay mga kopya ng bank statements, mga listahan ng wire transfers, at mga incorporation papers. Sa nakalipas na 2 taon, pagpapatuloy ni Clara, may mga regular at malalaking halaga
na inililipat mula sa pondo ng foundation papunta sa 3 kumpanya, Golden Horizon Enterprises, Azure Peak Trading, at Crimson Star Holdings. Binasang mabuti ni Alejandro ang mga pangalan. Hindi ko pamilyar ang mga kumpanyang ito. Dahil po mga shell companies sila, sir, mahinang sabi ni Clara. Walang opisina, walang empleyado, walang operasyon, pero ang mga pangalan na nakalista bilang incorporators at board members, itinuro ni Clara ang isang listahan. Ay mga pangalan ng mga dati nating kasambahay, hardinero at driver, mga taong matagal nang wala sa serbisyo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Alejandro. Nakita niya ang mga pangalan ni Mang Lando, ang dati nilang driver, at Aling Nena, ang dati nilang labandera. Mga taong pinagkakatiwalaan niya. Mga taong ginamit. At ang lahat ng withdrawals mula sa mga account na ito, dagdag ni Clara, ay pirmado ng iisang tao. Ipinakita ni Clara ang isang kopya ng tseke. Sa ibaba, malinaw at elegante, ay ang pirma na kabisado niya. Ang pirma ni Isabela. Milyon-milyon. Hindi lang libo. Milyon-milyong piso na dapat sana ay napupunta sa mga batang ulila, sa mga programang pangkalusugan, sa mga nasalanta ng bagyo. Ang legasya ng kanyang mga magulang, ang pundasyong itinayo sa dugot pawis ng kanilang angkan, ay ninanakawan. At ang magnanakaw ay ang sarili niyang asawa. Ang lason sa gatas ni Luna ay lason din palang dahan-dahang pumapatay sa pangalan ng kanilang pamilya. Isinara ni Alejandro ang folder. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Magaling, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Ipagpatuloy mo, Clara. Alamin mo ang lahat. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, pinagmasdan ni Alejandro si Isabela habang masaya itong nagkukwento tungkol sa isang charity event na dadaluhan nito. At napakagandang makita ang mga ngiti sa mukha ng mga bata. Mahal, sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. Alam mo, sa mga panahong tulad nito, nararamdaman kong may silbi ang lahat ng ginagawa natin. Hindi na napigilan ni Alejandro ang sarili. Talaga? Maganda nga yan, dahil sa negosyo, ang pinakamahalaga ay tiwala at katapatan. Kapag nawala yon, kahit gaano pa kalaki ang kumpanya, babagsak at babagsak. Huminto si Isabela sa pagsubo at tumingin sa kanya. May problema ba sa trabaho, mahal? Wala naman, sagot ni Alejandro. Nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Naisip ko lang, kung paanong ang isang taong pinagkakatiwalaan mo ng buo ay siya palang sisira sa'yo mula sa loob. Masakit sigurong isipin. Isang anino ang dumaan sa mga mata ni Isabela, ngunit nawala rin ito agad. Ngumiti ito, isang ngiting malungkot. Inabot nito at hinawakan ang kamay ni Alejandro sa ibabaw ng mesa. Kaya nga maswerte ako, dahil kahit anong mangyari sa mundo, alam kong hinding-hindi tayo maglolokohan. Nandito ako para sa'yo, Alejandro. Lagi. Ang galing. Napakagaling niyang umarte. Kung hindi lang niya hawak ang ebidensya, baka naniwala pa siyang muli. Baka nadala na naman siya sa lambing ng boses at sa init ng palad nito. Ngunit ngayon, ang haplos na yon ay parang haplos ng isang ahas. Kinagabihan, nang akala ni Alejandro ay tulog na ang lahat, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Nagkunwari siyang natutulog. Naramdaman niyang bumangon si Isabela. Sinundan niya ito ng tingin. Pumasok ito sa walk-in closet nito, kung saan ito itinatago ang isang maliit na safe. Maingat nitong binuksan yon at may kinuha. Isang teleponong iba, sa regular nitong ginagamit. Lumabas ito sa balcony. Sumunod si Alejandro, nagtatago sa dilim ng pasilyo, sapat lang para marinig ang ibinubulong nito. Hello, sabi ni Isabela sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Nagsisimula na siyang magtanong. Oo, nararamdaman ko.
Kailangan na nating maglinis. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Gawin mo na ngayon. Lahat ng dokumento, lahat ng hard drives na nag-uugnay sa akin sa mga kumpanyang yon. Sunugin mo lahat. Siguraduhin mong walang matitira kahit abo. Naiintindihan mo? Muli itong huminto. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Just do it. Ibinaba nito ang tawag. Nanatili ito sa balcony ng ilang sandali, nakatingin sa kadiliman. Nang humarap itong muli, ang mukha nito ay kalmado, na para bang walang nangyari. Bumalik si Alejandro sa kama. Ang puso niya ay kumakabog dahil sa galit. Hindi lang siya ninanakawan. Pinagtatawanan pa siya sa kanyang likuran. Kinaumagahan, bago pa man magising si Isabela, nakatanggap siya ng email mula kay Clara. Ang subject, urgent. Binuksan niya ito. Ito ay isang spreadsheet ng mga miscellaneous expenses ng foundation. Karamihan ay maliliit na bagay, ngunit isang entry ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking halaga na buwan-buwang ibinabayad sa isang institusyon na may kakaibang pangalan. Hindi ito supplier, hindi ito partner charity. Ang pangalan, Bahay Pag-asa. Nakalista ito bilang isang ampunan. Clara, paki-verify nito. Mabilis niyang reply. Hindi nagtagal. Isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Isang mensahe na magiging susi sa isang mas madilim at mas nakapangingilabot na sikreto. Ang mensahe na tuluyang sisira sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Galing kay Clara. Sir, na-check ko na po ang Bahay Pag-asa. Totoo po ang address. Pero hindi po ito ampunan. Nag-antay si Alejandro. Pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang kasunod na text. Sir, isa po itong pribadong memory recovery facility. Memory recovery facility. Paulit-ulit na binasa ni Alejandro ang mga salitang iyon sa screen ng kanyang telepono hanggang sa malusaw ang mga ito at mawalan ng kahulugan. Bakit magbabayad ang foundation ng isang memory recovery facility? At bakit ito itatago sa ilalim ng pangalan ng isang ampunan? Ang kasinungalingan ay sobrang kapal, sobrang detalyado. May itinatago si Isabela, isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pagnanakaw. Kinabukasan, sinabi niya sa bahay na mayroon siyang business trip sa Batangas at 2 araw siyang mawawala. Ito ang kanyang pagkakataon. Walang nakakaalam kung saan siya pupunta, maliban kay Clara. Ang address ng Bahay Pag-asa ay nasa kanyang GPS, isang tuldok na kumikinang sa mapa na parang isang itim na butas na handang humigop sa kanya. Ang biyahe ay mahaba. Malayo sa kabihasnan, sa isang liblib na lugar sa paanan ng isang bundok sa Laguna, naroon ang Bahay Pag-asa. Hindi ito mukhang ospital. Mukha itong isang malaking rest house na napapalibutan ng matataas na pader. Ang tanging palatandaan ay isang maliit at halos hindi nababasang karatula sa tabi ng bakal na tarangkahan. Nagpark siya sa di kalayuan at naglakad. Magandang umaga po. Sino po sila? Tanong ng gwardiya. Ako si Miguel Reyes, sabi ni Alejandro. Ginagamit ang pekeng pangalan na inihanda niya. Kamag-anak ako ng isa sa mga pasyente, si Mang Jose Reyes. Gusto ko lang sana siyang dalawin. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Wala pong pangalang Jose Reyes dito, sir. Ganun ba? Baka nagkamali lang ako ng address. Pasensya na. Ngumiti si Alejandro. Pero mukhang maganda ang lugar na ito. Tahimik. Ano bang klaseng lugar ito? Para sa mga matatanda? Para po sa mga espesyal na pasyente, sir. Maikling sagot ng gwardiya. Halatang ayaw magbigay ng maraming detalye. Bigo. Bumalik si Alejandro sa kanyang sasakyan. Naghintay siya. Nagmasid. Alam niyang hindi siya maaaring pumasok ng basta-basta. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng pagkakataon. Makalipas ang halos 2 oras, isang delivery van para sa mga medical supplies ang dumating. Nang bumukas ang tarangkahan,
Hindi na nagsayang ng oras si Alejandro. Mabilis ngunit maingat. Naglakad siya sa gilid ng van, sa blind spot ng gwardiya, at nakapasok sa loob ng compound. Ang loob ay kabaligtaran ng inaasahan niya. Ito ay isang malawak at magandang hardin. May mga pasyenteng nakaupo sa mga bench, ang ilan ay naglalakad-lakad, habang ang mga nakauniformeng nurse ay nasa kanilang tabi. Tahimik ang lugar. Halos nakabibingi ang kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman ni Alejandro ang isang nakatagong tensyon. Naglakad siya sa pasilyo ng pangunahing gusali. Nagkukunwaring isa sa mga dumadalaw. Pumasok siya sa isang common area. May mga naglalaro ng chess, may mga nanonood ng telebisyon. At doon, sa isang sulok, malapit sa isang malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin, nakaupo ang isang lalaki. Nakatunggo ito, abala sa pagguhit sa isang sketchpad. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alejandro. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang mga tainga. Ang porma ng kanyang likod, ang ayos ng kanyang buhok, ang paraan ng paghawak niya sa lapis. Dahan-dahan, naglakad si Alejandro palapit. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili, isang pagtanggi sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Nang makarating siya sa gilid ng bintana, tiningnan niya ang refleksyon ng lalaki sa salamin. At doon, ang multo ng kanyang kahapon ay nagkaroon ng mukha. Ang mukha ng kanyang kapatid. Ang mukha ni Samuel. Si Samuel na 5 taon na niyang pinagluluksa. Si Samuel na idineklarang patay matapos mahulog ang sinasakyan nitong kotse sa isang bangin sa Tagaytay. Walang nakitang katawan. Tanging mga pira-pirasong bakal na lamang ng sasakyan na inanod sa ilog. Ngunit heto siya. Buhay, humihinga, nagdodrawing na parang isang ordinaryong hapon lang. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alejandro. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Kailangan niyang makasiguro. Hindi ito maaaring isang ilusyon. Naglakad siya papasok sa common area. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa lalaking nakatalikod. Isang hakbang, 2, 3, hanggang sa nakatayo na siya sa mismong likuran nito. Nakikita niya ang bawat guhit ng lapis nito sa papel. Samuel, ang boses ni Alejandro ay basag at nanginginig. Isang bulong na puno ng 5 taong pighati at isang segundong pag-asa. Huminto sa pagguhit ang lalaki. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang kidlat ng pag-asa ang sumiklab sa puso ni Alejandro. Iyon nga siya. Ang mga matang iyon, ang pilat sa gilid ng kanyang labi mula sa isang aksidente noong bata pa sila. Siya nga. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na namatay dahil sa mga mata ni Samuel, walang kislap ng pagkilala, walang bakas ng galak o sorpresa. Ang naroon lamang ay isang blangkong pagtataka na mabilis na napalitan ng lumalaking takot. Samuel, ulit ni Alejandro, isang hakbang papalapit. Kapatid, ako to. Si Kuya Alejandro. Parang isang latigo ang pangalan na yon. Biglang napaatras si Samuel, itinutulak ang kanyang upuan palayo na parang nakakita ng halimaw. Ang hawak niyang lapis ay bumagsak sa sahig. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Samuel. Ang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Lumayo ka sa akin. Gumuho ang mundo ni Alejandro. Ang kapatid na inakala niyang patay ay nasa harap niya. Ngunit ang pagitan nila ay mas malayo pa kaysa noong pinagluluksa niya ito. Samuel, anong sinasabi mo? It's me, Kuya. Sinubukan niyang abutin ang braso nito, ngunit marahas itong umiwas. Hindi! Hindi kita kilala! Sigaw ni Samuel at ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tulong! May estranghero dito! Guardia!
Ang eksena ay agad na nakatawag ng pansin. 2 nurse at 1 gwardiya ang mabilis na lumapit sa kanila. "Sir, ano pong problema dito?" tanong ng gwardiya kay Alejandro. "Kapatid ko siya." Desperadong paliwanag ni Alejandro, itinuturo si Samuel na ngayon ay nakakapit na sa braso ng isang nurse, nanginginig sa takot. "Hindi niya ako naaalala. Siya si Samuel De Villa." Ang mukha ng gwardiya ay nanatiling walang ekspresyon. "Sir, kailangan niyo na pong umalis. Bawal po kayong mag-eskandalo dito." "Pero hindi niyo naiintindihan. 5 taon ko siyang hinanap. 5 taon ko siyang inakalang patay." Pagpupumilit ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagkalito. 2 malaking kamay ang humawak sa magkabilang braso ni Alejandro. Sinimulan siyang kaladkarin ng gwardiya palabas. Patuloy siyang nagsasalita. Patuloy siyang sumisigaw. Ngunit ang mga salita niya ay nawawalan na ng saysay. "Samuel, pakiusap. Alalahanin mo ako. Samuel." Ang huling nakita niya ay ang takot sa mukha ng kanyang kapatid bago siya tuluyang mailabas sa common area at makaladkad sa mahabang pasilyo. Bawat pagpupumiglas niya ay walang silbi. Ang lakas niya ay wala laban sa malamig na sistema ng lugar na yon. Nang marating nila ang pangunahing pinto, marahas siyang itinulak palabas. Huwag na po kayong babalik dito, sir, o tatawag na kami ng pulis." Napasandal si Alejandro sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang isipan ay isang ipo-ipo ng 1,000,000 tanong. Bakit? Paanong nangyari ito? Bakit siya nasa lugar na ito? At bakit? Bakit siya tinatratong parang isang kaaway? Nakatayo siya roon, gulong-gulo at wasak, nang isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan at huminto sa mismong tapat ng entrance. Isang itim at makintab na Mercedes, ang kotse ng kanyang asawa. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito, lumabas si Isabela. Suot niya ang isang eleganteng puting bestida. May dala siyang isang basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng dati. Naglalakad siyang parang isang anghel ng habag na dumadalaw sa may sakit. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Alejandro ang pagkagulat, ang pagkalito, ang dahan-dahang pagkabuo ng isang nakapangingilabot na katotohanan. Ngunit sa mga mata ni Isabela, wala siyang nakitang sorpresa, wala siyang nakitang gulat na naroon ang kanyang asawa. Ang nakita niya ay isang malamig at kalkuladong tingin. Isang tingin na tila nagsasabing, "So nalaman mo na." Nilampasan siya nito na parang hindi siya kilala, na parang isa lang siyang ordinaryong estranghero na nakatambay sa labas. Naglakad ito papasok sa pinto ng Bahay Pag-asa. Ang kanyang puting bestida ay naglaho sa dilim ng pasilyo. At sa sandaling iyon, lahat ay luminaw. Ang pondong ninanakaw, ang buwan ng bayad sa isang memory facility, ang kapatid niyang buhay ngunit hindi siya naaalala, at si Isabela ang kanyang asawa na pumapasok sa lugar na yon na parang sarili niyang tahanan. Hindi lang alam ni Isabela na buhay si Samuel. Siya ang may kontrol dito. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang pagtataksil ay hindi lang isang lason sa gatas. Ito ay isang halimaw na 5 taon nang natutulog sa kanyang tabi. Ang mundo ni Samuel ay binubuo ng mga pira-pirasong larawan. Mayroong hardin na puno ng mga bulaklak na hindi niya alam ang pangalan. Mayroong isang silid na may puting pader at isang bintanang laging bukas. Mayroong sketchpad kung saan niya iginuguhit ang mga mukhang lumilitaw sa kanyang isipan, mga mukhang hindi niya mapangalanan. Ang kanyang mundo ay tahimik, ligtas, paulit-ulit. Almusal sa umaga, paglalakad sa hardin, pagguhit sa hapon, hapunan, pagtulog. At sa pagitan ng lahat ng yon, may mga blankong espasyo, mga butas sa kanyang alaala na sinubukan niyang punan, ngunit natatakot din siyang silipin. Ngunit nitong mga huling araw, ang tahimik niyang mundo ay ginulo.
Isang muka ang dumalaw sa kanya, hindi sa kanyang panaginip, kundi sa totoong buhay. Isang estranghero na may mga matang pamilyar. Isang estranghero na tumawag sa kanya sa pangalang Samuel. Isang estranghero na nagdulot ng isang matinding takot na hindi niya maintindihan. Mula noon, hindi na siya mapakali. Bawat anino sa pasilyo ay tila ang estrangherong yon. Bawat tunog ng yabag ay nagpapakaba sa kanya. Samuel, isang pamilyar at malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto ng kanyang silid si Isabela. May dalang isang basket ng pagkain. Ang kanyang ngiti ay parang sinag ng araw sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Ate Isabela, sabi niya, at isang malaking ginhawa ang bumalot sa kanyang pagkatao. Si Ate Isabela ang kanyang angkla. Ang tanging piraso ng kanyang mundo na buo at totoo. Siya ang dumadalaw sa kanya linggo-linggo. Siya ang nagdadala sa kanya ng paborito niyang adobo. Siya ang nagkukwento sa kanya tungkol sa kanyang nakaraan. Isang nakaraang puno ng sakit. Kumusta ka na? Tanong nito. Umuupo sa tabi niya. Binuksan nito ang dala nitong pagkain at ang pamilyar na amoy ng adobo ay pumuno sa silid. Nabalitaan ko ang nangyari noong isang araw. Sinugod ka raw ng isang estranghero? Tumango si Samuel. Ang takot ay muling bumabalik. Kilala niya ako, Ate Isabela. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay mainit at nagbibigay ginhawa. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Hindi na siya makakabalik dito. Tiniyak ko yan. Tinitigan siya nito sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng sinserong pag-aalala. Samuel, kailangan mong maging matatag. Sinabi ko na sa'yo. Diba? May mga taong gustong manakit sa'yo. Mga taong bahagi ng masalimuot mong nakaraan. Iyon ang kwentong alam niya. Ang kwentong paulit-ulit na ikinukwento sa kanya ni Isabela sa kanilang mga therapy session na siya ay biktima ng isang malagim na aksidente sa sasakyan, isang aksidenteng sinadya, isang aksidenteng kagagawa ng sarili niyang kapatid, isang lalaking sakim at walang puso na nagtangkang patayin siya para makuha ang mana. Ang kapatid na yon, sabi ni Isabela, ay si Alejandro. Kagabi, nanaginip na naman siya. Nasa loob siya ng kotse, umuulan ng malakas. Mabilis ang takbo nila. Mayroon siyang kausap, isang anino, na hindi niya maaninag. Nagtatalo sila, nag-iinit. Tapos, isang matalim na pagliko. Ang nakabibinging tunog ng pagpilipit ng bakal. Ang pagsabog ng salamin. Ang pakiramdam ng pagkahulog sa isang walang katapusang dilim. At bago siya lamunin ng kadiliman, nakita niya ang muka ng anino. Ang muka nitong galit na galit, puno ng pagkasuklam. Ang muka ng estrangherong dumalaw sa kanya. Napabalikwas siya ng gising, basang-basa ng pawis. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang panaginip na yon ay laging bumabalik. Isang sirang plaka ng kanyang wasak na isipan. Kumain ka na, sabi ni Isabela. Inaabot sa kanya ang isang plato ng kanin at adobo. Kailangan mong lumakas. Habang kumakain, ikinuwento ni Samuel ang tungkol sa estranghero. Ang mukha nito, ang boses, ang takot na naramdaman niya. Siya yon, sabi ni Isabela. Ang boses ay nagiging matigas. Walang duda. Si Alejandro yon. Nahanap ka niya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos ang sinimulan niya. Anong gagawin ko? Tanong ni Samuel. Ang tinidor ay nanginginig sa kanyang kamay. Natatakot ako, Ate Isabela. Huwag kang matakot, sabi nito. Hinahaplos ang kanyang likod. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Pero kailangan din nating lumaban. Kailangan nating protektahan ang sarili mo. Paano? May kinuha si Isabela mula sa kanyang bag.
Isang eleganteng itim na ballpen. Inilapag niya ito sa mesa. Ano yan? Isang panulat, sabi ni Isabela. Pero hindi lang ito ordinaryong panulat. Pinindot nito ang isang maliit at halos hindi kapansin-pansing butones sa gilid. Mayroon itong hidden camera at voice recorder. Napakalinaw ng kuha. Tinitigan ni Samuel ang panulat na parang isang kakaibang armas. Makinig ka, Samuel. Seryosong sabi ni Isabela. Alam kong babalik siya. Kapag bumalik siya, gusto kong kausapin mo siya. Magpanggap kang interesado sa sasabihin niya. Pero siguraduhin mong nakabukas ito. Itinuro nito ang panulat. Itago mo sa bulsa ng damit mo. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang magbanta. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin ng pruweba para maipakulong siya habang buhay at para hindi ka na niya guluhin kailanman. Kinuha ni Samuel ang panulat. Mabigat ito sa kanyang palad. Isang bagay na simple, ngunit may dalang kapangyarihan at panganib. Gagawin ko ba to? Nag-aalangang tanong niya. Para sa kaligtasan mo ito, Samuel, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng pangungumbinsi. Para sa kapayapaan mo, ito na ang paraan para matapos na ang bangungot na ito. Para sa'yo, para sa atin. Tumango si Samuel. Ang pag-aalangan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Kung ito ang tanging paraan para matapos na ang kanyang pagkatakot, kung ito ang paraan para maprotektahan ang sarili niya at ang tanging taong nagmamalasakit sa kanya, gagawin niya. Haharapin niya ang multo ng kanyang kahapon. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahabang pananahimik. Ang ulan na bumubuhos sa labas ay tila nakikidalamhati sa unos na nagaganap sa loob ni Alejandro. Hindi siya umuwi. Paano niya haharapin si Isabela? Paano niya titingnan ang mukha nito at hindi makikita ang halimaw na nagkukubli sa likod ng perpektong ngiti? Dumiretso siya sa kanyang opisina. Sa gitna ng gabi, ang De Villa Tower ay isang tahimik na higante at ang kanyang opisina sa pinakatuktok ay ang kanyang tanging kanlungan. Doon, sa dilim, habang pinagmamasdan, ang walang katapusang agos ng mga ilaw sa EDSA, sinubukan niyang buuin ang mga pira-pirasong katotohanan. Si Samuel ay buhay. Si Isabela ang may kontrol dito. Si Isabela ay nagnanakaw sa kanilang kumpanya. Si Isabela ay nilalaso ng sarili nilang anak. Ang mga katotohanan yon ay parang mga matatalim na bubog na tumutusok sa kanyang isipan. Ngunit may isang tanong na patuloy na umuulit-ulit. Isang tanong na mas masakit pa kaysa sa lahat. Bakit? Hindi ito maaaring dahil lang sa pera. Ang pagnanakaw ay isang bagay. Ngunit ang pagtago at pagkontrol sa kapatid niya sa loob ng 5 taon. Ang paglason sa sarili niyang dugo at laman. Iyon ay isang kasamaang may mas malalim na pinagmumulan. Isang puot na hindi kayang bilhin ng pera. Kailangan niyang malaman ang ugat. Nang mag-uumaga, dumating si Clara. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Walang paligoy-ligoy. Inilapag niya ang isang manipis na folder sa mesa ni Alejandro. Sir, panimula nito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Habang sinusuri ko ang mga shell companies, may isang pangalan na paulit-ulit na lumabas sa mga lumang dokumento ng payroll ng foundation. Isang pangalan na konektado sa ama ni Mrs. De Villa. Binuksan ni Alejandro ang folder. Ang pangalan sa itaas ng papel ay kumamo. Ricardo Cruz. Sino siya? Siya po ang ama ni Isabela, paliwanag ni Clara. Pero dito po sa kumpanya, isa lamang siyang ordinaryong accountant, 20 taon na ang nakalilipas. Isang tapat at masipag na empleyado ayon sa mga record. Anong nangyari sa kanya? Huminga ng malalim si Clara. Natanggal po siya sa trabaho, sir.
Inakusahan siya ng pagnanakaw ng malaking halaga mula sa pondo ng foundation. Ang nag-akusa sa kanya ay ang head accountant noon na kalaunay napatunayang siya pala ang totoong nagnakaw. Ngunit huli na ang lahat. Ang desisyon ay naibaba na. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Alejandro. Sino ang nag-utos na tanggalin siya? Nag-atubili si Clara? Ang inyo pong ama, si Don Enrique de Villa. Parang sinampal si Alejandro. Ang kanyang ama, isang taong may prinsipyo, ngunit kilala sa pagiging istrikto at mabilis magdesisyon pagdating sa reputasyon ng pamilya. Nakalagay po sa record na hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Mr. Cruz na ipagtanggol ang sarili niya. Patuloy ni Clara. Natanggal siya, na blacklist sa buong industriya. Nawala ang lahat sa kanya. Ayon po sa mga nakausap kong matatandang empleyado, hindi niya kinaya ang kahihiyan. Nagkasakit siya, na-depress, at namatay makalipas ang ilang taon dahil sa sama ng loob. Isang pamilyang winasak ng isang maling desisyon, isang buhay na kinitil ng inhustisya, at isang anak na babae na naiwang mag-isa, puno ng galit at pagnanasang maghiganti. Lahat ay biglang luminaw. Ang galit sa mga mata ni Isabela na hindi niya nakita noon. Ang determinasyon nitong makuha ang lahat. Hindi ito simpleng kasakiman. Ito ay paghihiganti. Clara, utos ni Alejandro, ang boses ay mabigat. I-access mo ang archives. Hanapin mo ang 201 file ni Ricardo Cruz. Ngayon na. Bumaba sila sa basement ng gusali sa isang silid na amoy luma at nakatagong papel. Dito nakaimbak ang lahat ng talaan ng kumpanya. Habang hinahanap ni Clara ang file, napaupo si Alejandro sa isang silya. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama ay biglang naging sarili niyang pasanin. Heto po, sir. Inabot ni Clara ang isang luma at manilaw-nilaw ng folder. Nanginginig ang kamay ni Alejandro nang buksan niya ito. Sa loob, naroon ang lahat. Ang larawan ni Ricardo Cruz, isang simpleng lalaking may mabait na ngiti. Ang kanyang employment records at ang isang pirasong papel na naglalaman ng kanyang katapusan. Termination, reason, theft and loss of confidence. Walang severance pay, walang benepisyo, isang marahas na pagtatapos sa 20 taong serbisyo. Isinara niya ang folder. Ang sakit ay napalitan ng isang mapait na pagkaunawa. Bumalik sa kanyang isipan ang araw na una ninyang nakilala si Isabela, isang charity ball, isa sa mga event na kinailangan niyang puntahan para sa pamilya. Naalala niya ang sarili na nakatayo sa isang sulok, pagod na sa mga pekeng ngiti at walang katuturang usapan. At bigla, isang babae ang aksidenteng nakabangga sa kanya. Natapon ang laman ng baso nito sa kanyang mamahaling suit. Ang babaeng iyon ay si Isabela. Simple lang ang suot, walang alahas, ngunit may isang uri ng ganda na hindi nakakasawa. Nako, pasensya na po, sabi nito. Ang mukha ay namumula sa hiya. Hindi ko po sinasadya. Ang tanga-tanga ko. Ngumiti lang siya. It's okay. Kasalanan ko rin. Nakaharang ako sa daan. Mula doon, nagsimula ang kanilang kwento. Nalaman niyang isa itong volunteer sa isang maliit na NGO. Isang babaeng may gininto ang puso. Na-inlove siya, hindi sa ganda nito, kundi sa kababaang loob at sinseridad na ipinakita nito. Isang hininga ng sariwang hangin sa kanyang mundo ng karangyaan at pagkukunwari. Ngayon, ang alaalang iyon ay naging isang bangungot. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ang pagpapakumbaba ay isang maskara. Ang pagiging volunteer ay isang paraan para makapasok sa kanyang mundo. Lahat ay plinano. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat pag-iyak, lahat ay bahagi ng isang napakahabang dula ng paghihiganti. Pinakasalan niya ang kaaway. Ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay, ang kanyang anak,
At ang kanyang kapatid sa isang babaeng ang tanging layunin ay wasakin siya. Wasakin ang lahat ng may pangalang De Villa. Napasabunot si Alejandro sa sariling buhok. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. Dahil ngayon, naiintindihan na niya. At ang pagkaunawang yon ang mas lalong nagpabigat sa lahat. Habang nakalubog siya sa kanyang miserableng pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lamang. 2 pangungusap na muling nagpatibok sa kanyang halos sumuko ng puso. Gusto mong tulungan ng kapatid mo? Magkita tayo. Sa ilalim nito, isang address, isang warehouse sa may pantalan. Ang lugar ay amoy kalawang at maalat na hangin. Isang abandonadong bodega sa may pantalan, kung saan tanging ang mga anino at ang alingawngaw ng alon ang kasama mo. Ito ang address na ibinigay sa text. Isang perpektong lugar para sa isang patibong. Nag-iingat sa bawat hakbang, pumasok si Alejandro sa madilim na bodega. Tanging isang bumbilya sa gitna ang nagbibigay ng kaunting liwanag, sapat lang para makita ang mga naglalakihang kahon at ang makapal na alikabok sa sahig. "Sino ka?" tanong ni Alejandro sa kawalan. Ang kanyang boses ay umalingawngaw. "Magpakita ka." Alam niyang delikado ito. Pagkatapos ng lahat ng nalaman niya, hindi na siya magugulat kung ito ay isang bitag na inihanda ni Isabela. Ngunit ang pag-asang matulungan si Samuel ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Mula sa likod ng isang mataas na tumpok ng mga kahon, isang anino ang dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Hindi ito isang malaking lalaki na may dalang baril. Hindi ito isang bayarang mamamatay tao. Ang humakbang papalabas sa dilim ay isang babaeng pamilyar sa kanya. Isang babaeng nakikita niya araw-araw. "Clara?" Ang pagkabigla sa boses ni Alejandro ay hindi mapagkakaila. Nakatayo sa harap niya ang kanyang tahimik, mahusay, at laging maaasahang executive assistant. Suot niya ang kanyang simpleng blusa at pantalon, ngunit ang ekspresyon sa kanyang muka ay iba. Wala na ang karaniwang pagiging mahiyain. Ang nakikita niya ngayon ay isang determinasyon na hindi pa niya nakita kailanman. "Ako nga po, Sir Alejandro." Sagot nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Ikaw? Ikaw ang nag-text? Paano? Bakit dito?" Sunod-sunod na tanong ni Alejandro. Ang kanyang isipan ay pilit na pinoproseso ang lahat. "Dahil po dito, walang makakarinig sa atin. Dito, ligtas tayong makakapag-usap," sabi ni Clara, humakbang papalapit. "At kailangan po nating mag-usap, hindi lang bilang mag-amo, kundi bilang 2 taong may iisang kaaway." "Hindi kita maintindihan, Clara." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. "Sir, ang pangalan ko po ay Clara Reyes. Ang tatay ko po si Nestor Reyes." Kinailangan ng ilang segundo bago maalala ni Alejandro ang pangalan. Nestor Reyes, Mang Nestor. Ang kanilang matapat na katiwala, ang head butler ng mansyon na nagsilbi sa pamilya De Villa sa loob ng 30 taon, bigla na lang itong nawala. 4 na taon na ang nakalipas. "Si Mang Nestor," bulong ni Alejandro. "Naaalala ko siya. Nag-resign daw siya. Umuwi sa probinsya." "Hindi po siya nag-resign, sir," mariing sabi ni Clara. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alejandro ang galit sa mga mata nito. Tinanggal po siya. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng isang mamahaling alahas ni Mrs. De Villa. Isang bagay na hinding-hindi gagawin ng tatay ko. Parang isang malamig na kamay ang humaplos sa batok ni Alejandro. Ang modus, katulad ng ginawa sa ama ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, si Isabela na ang nag-aakusa. Pinalabas ni Isabela na ang tatay ko ang kumuha. Pagpapatuloy ni Clara, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. "Madali niyang nagawa iyon dahil bago pa lang kayong kasal noon, sir.
Ang tiwala ninyo ay nasa kanya. Isa-isa niyang tinanggal ang mga matatandang staff, ang mga taong loyal sa pamilya De Villa. Pinalitan niya sila ng mga taong kaya niyang kontrolin. Ang tatay ko ang huling tinanggal. Pagkatapos noon, nawalan siya ng gana sa buhay. Ang kahihiyan ay unti-unti siyang pinatay. Nakatitig lang si Alejandro. Wala siyang masabi. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya, ang mga taong nagsilbi sa kanyang pamilya, ay isa-isang tinanggal ng babaeng pinakasalan niya at hindi man lang niya namalayan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil hindi po kayo maniniwala noon, sir. Mahal na mahal ninyo siya. Sagot ni Clara. Kaya gumawa ako ng sarili kong plano. Nag-apply ako sa De Villa Corp. Nagsimula ako sa pinakamababang posisyon. Nagtrabaho ako ng husto, umangat ako hanggang sa makuha ko ang posisyon bilang assistant ninyo. Nandito ako sa tabi ninyo naghihintay. Nagmamasid. Nag-iipon ng ebidensya. Naghihintay ako ng tamang panahon para ipakita sa inyo ang lahat. Humakbang si Alejandro palapit. Ang paghanga at pasasalamat ay nababasa sa kanyang mukha. Clara, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala po kayong dapat sabihin, sir, sabi ni Clara. Ang mahalaga, alam na ninyo ngayon ang totoo at hindi pa huli ang lahat. Kaya kita pinapunta dito dahil meron akong ibibigay sa inyo, ang huling piraso, ang pinakamatibay na ebidensya. May kinuha si Clara mula sa kanyang bulsa, isang maliit na digital voice recorder. 2 linggo na ang nakalipas, paliwanag ni Clara. Nag-iwan ako ng bukas na linya sa intercom ng opisina ninyo nang umalis kayo para sa isang meeting. Pumasok si Mrs. De Villa. Akala niya ay walang tao. May tinawagan siya. Pinindot ni Clara ang play button. Sa simula, tanging mahinang ugong lang ang maririnig. Pagkatapos, isang boses ang pumuno sa bodega. Isang boses na kilalang-kilala ni Alejandro. Ngunit ang tono ay hindi niya kailanman narinig. Malamig, walang awa at puno ng pagmamataas. Tunog ng boses ni Isabela mula sa recorder. Oo, nasa akin pa rin siya. 5 taon na siyang nasa ilalim ng mga kamay ko. Walang kaalam-alam si Alejandro. Ang akala niya, ang kapatid niyang inutil, ay matagal ng pagkain ng mga isda sa ilog. Akala niya, ang asawa niya ay isang santa. Hindi niya alam, ang perang ginagamit ko para alagaan si Samuel ay galing mismo sa kaban ng pamilya nila. Bawat sentimo na ninanakaw ko sa De Villa Legacy Foundation ay isang kabayaran sa ginawa ng ama niya sa pamilya ko. Malapit na. Konting-konti na lang. Kapag nakuha ko na ang lahat ng gusto ko, saka ko ipapakita kay Alejandro ang tunay kong mukha. Saka ko ipapamukha sa kanya kung gaano siya naging isang dakilang tanga. Tumigil ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa isang pagsabog. Humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Alejandro hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sarili niyang palad. Ang bawat salita ay parang asido na ibinuhos sa kanyang mga sugat. Ang pag-asa na baka may kahit katiting na pagmamahal si Isabela para sa kanya ay tuluyan ng naging abo. Puot. Purong puot. Iyon lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Tumingin siya kay Clara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Salamat, Clara. Salamat. May isa pa po kayong dapat malaman, sir. Mabilis na sabi ni Clara at ang kanyang boses ay biglang napuno ng pagmamadali. Ang pagtawag ko sa inyo dito ay hindi lang para ibigay ito. Anong ibig mong sabihin? Nalaman na niya, sir. Alam ni Isabela na may nag-iimbestiga sa mga transaksyon ng foundation. May tumawag sa kanya mula sa bangko. Hindi niya pa alam na ako o kayo ang nasa likod nito. Pero alam niyang may gumagalaw. Hindi siya basta nalang uupo at maghihintay.
Isang malamig na takot ang biglang kumalat sa dibdib ni Alejandro. Isang takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Samuel. Kailangan nating kumilos, sabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi natin alam ang kaya niyang gawin ngayong alam niyang malapit na siyang mabuko. Sir, kailangan nating kumilos ngayong gabi. Walang minutong sinayang. Pagkaalis sa bodega, ang unang tinawagan ni Alejandro ay ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Kasunod ang isang mataas na opisyal ng pulisya na utang na loob sa kanyang ama. Ang recording mula kay Clara ay sapat na. Sapat na para sa isang search and rescue warrant. Sapat na para sa isang raid. Ang plano ay simple at mabilis. Pasukin ang bahay Pag-asa, iligtas si Samuel, at hulihin ang sinumang tauhan ni Isabela na naroroon. Ang digmaan ay papatapos na. Ngayong gabi, babawiin niya ang kanyang kapatid. 2 police car ang kasama ni Alejandro at Clara sa biyahe pabalik sa Laguna. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang masamang pangitain, ngunit hindi ito pinansin ni Alejandro. Ang nangingibabaw sa kanya ay ang adrenaline, ang nag-aalab, na pagnanasang makita muli ang kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, para iuwi na ito. Malapit na tayo, sir, sabi ni Clara mula sa passenger seat. Ang mukha ay tensyonado. Handa na ako, sagot ni Alejandro. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Handa na akong harapin siya. Harapin silang lahat. Nang marating nila ang pamilyar na kalsada, bumagal ang kanilang takbo. Pinatay nila ang mga sirena. Ang operasyon ay kailangang maging tahimik at mabilis. Ngunit habang papalapit sila sa tarangkahan ng bahay Pag-asa, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang bakal na tarangkahan ay nakabukas. Nakaawang ito, na para bang isang bibig na nag-aanyaya sa kanila sa kadiliman. Hindi maganda to, bulong ng police captain sa kanyang radyo. Lahat ng unit, maging alerto. Bumaba sila ng sasakyan, ang mga baril ay nakatutok. Pinasok ng assault team ang compound, bawat sulok ay kanilang sinisiyasat. Sumunod si Alejandro at Clara. Ang puso ni Alejandro ay kumakabog na parang tambol. Ang hardin ay walang tao. Ang mga ilaw sa pasilyo ay nakabukas, ngunit walang kaluluwang makikita. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan at ang mga yabag ng mga pulis. Pinasok nila ang pangunahing gusali. Clear! Sigaw ng isang pulis mula sa common area. Clear! Sigaw ng isa pa mula sa kusina. Lahat ng kwarto walang tao. Ang lugar ay nilisan. Ang mga kama ay walang laman. Ang mga opisina ay walang gamit. Tanging ang amoy ng disinfectant ang naiwan. Nagmamadali silang umalis. Naglahong parang bula. Tumakbo si Alejandro sa silid kung saan niya huling nakita si Samuel. Walang laman. Ang sketchpad ay nasa mesa pa rin. Bukas sa isang pahina na may guhit ng isang mukhang pamilyar sa kanya. Ang mukha ng kanilang ina. Huli na sila. Huli na ang lahat. Sir Alejandro, tawag ni Clara. Itinuro nito ang isang maliit na bagay sa sahig. Sa ilalim ng kama, isang eleganteng itim na ballpen. Ang ballpen na ibinigay ni Isabela. Kasabay ng pagpulot ni Alejandro sa panulat, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video message mula sa isang unknown number. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang play. Ang screen ay umilaw. Ang video ay magalaw sa simula. Pagkatapos ay tumuon sa isang mukha. Ang mukha ni Samuel. Nakaupo ito sa isang silyang kahoy sa gitna ng isang madilim na silid. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mukha ay maputla. Mukha siyang drogado o pagod na pagod. May hawak siyang isang pirasong papel at nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang boses ay mahina, walang emosyon, na parang sa isang robot. Ako si Samuel De Villa. Kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako.
Hindi ko na kinaya ang lahat ng ginawa sa akin ng sarili kong kapatid, si Alejandro de Villa. Napahinto sa paghinga si Alejandro, hindi. 5 taon na niya akong tinutugis, pagpapatuloy ni Samuel sa pagbabasa. Mula pa noong sinubukan niya akong patayin sa aksidente, hindi na niya ako tinigilan. Ngayong nahanap na niya ako, alam kong hindi na niya ako palalampasin. Ikinahihiya niya ako, isang pabigat sa pangalan ng pamilya. Mas gugustuhin niyang makita akong patay kaysa makitang sira ang aking isipan. Kuya, kung naririnig mo to, pinapatawad na kita. Sana mahanap mo ang kapayapaan sa iyong konsensya. Pagkatapos ng huling salita, ibinaba ni Samuel ang papel. Tumingin siya ng diretso sa kamera. At sa isang saglit, sa likod ng blangkong titig, nakikita ni Alejandro ang isang kislap ng totoong Samuel. Isang kislap ng takot. Isang kislap ng paghingi ng tulong bago ito muling lamunin ng kawalan. Nagtapos ang video. Binitiwan ni Alejandro ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang pag-asa ay naging alikabok at tinangay ng hangin. Ito ang plano ni Isabela. Gagawin niyang parang pagpapakamatay ang lahat. At siya, si Alejandro, ang magiging dahilan. Isang perpektong krimen. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang pag-asa, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang tawag. Ang pangalan sa screen ay nagpatigas sa lahat ng dugo sa kanyang katawan. Isabela. Sinagot niya ito. Inilagay niya sa speaker. Kamusta, mahal? Ang boses ni Isabela ay malambing pa rin. Ngunit ngayon, mayroon itong laso ng tagumpay. Nagustuhan mo ba ang palabas? Isang munting mensahe mula sa kapatid mo. Napakagaling niyang umarte, hindi ba? Nasaan siya, Isabela? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay basag sa galit at desperasyon. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Huminahon ka, Alejandro. Buhay pa naman siya. Sa ngayon, nakasalalay sa'yo kung mananatili siyang humihinga. Anong gusto mo? Simple lang, mahal, sabi ni Isabela. Ang boses ay nagiging seryoso at malamig na parang yelo. Lahat. Ibibigay mo sa akin ang lahat. Ang shares mo sa kumpanya, ang access sa lahat ng bank accounts, ang mansyon, ang lahat ng may pangalang De Villa. Pipirma ka ng isang kasulatan na nagsasalin ng lahat ng ito sa akin at aakuin mo ang lahat ng financial fraud na ako ang may gawa. Pagkatapos, aalis ka ng bansa at hindi na magpapakita kailanman. Kapag ginawa mo ang lahat ng yan, baka lang, ibalik ko sa iyo ang kapatid mo ng buo. Nababaliw ka na. Hindi, Alejandro. Ngayon pa lang ako nagiging matino. Sagot nito, isang maling galaw, isang tawag sa pulis, at ang video na yan, kasama ang katawan ng kapatid mo, ay lilitaw sa media. Isipin mo ang eskandalo, Alejandro de Villa, ang kapatid na pumatay sa sariling kadugo. Kawawa naman si Luna, lalaki siyang anak ng isang mamamatay tao. Napaluhod si Alejandro. Bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa kanya. Wala siyang laban. Wala siyang magawa. Natalo na siya. Wala kang awa. Bulong niya. Ang awa ay para sa mahihina, Alejandro. Isang bagay na hindi mo itinuro sa akin, kundi ang ama mo. Ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Alejandro, nakaluhod sa sahig ng isang abandonadong gusali, sa gitna ng mga pulis na hindi na alam ang gagawin. Tumingin siya kay Clara. Ang kanyang muka ay isang larawan ng ganap na pagkatalo. Lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang yaman ay walang silbi laban sa isang babaeng puno ng puot. Nawala na ang kanyang kapatid at ngayon, mawawala na rin ang lahat sa kanya. Ding! Isang tunog ng text message mula sa kanyang telepono sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot mula kay Isabela. Isang huling mensahe.
Mayroon kang 24 na oras. Ang orasan ay nagsimula ng umandar, Alejandro. Ang 24 na oras ay parang isang tanikala na nakapulupot sa leeg ni Alejandro. Bawat pag-ikot ng segundo sa orasan ay isang paghigpit. Pagkatapos ng kabiguan sa Laguna, bumalik siya sa De Villa Tower, hindi para sumuko, kundi para mag-isip. Hindi siya maaring sumuko. Hindi habang buhay pa si Samuel, kailangan niyang makahanap ng isang butas, isang maliit na sinag ng liwanag sa makapal na pader ng kadiliman na itinayo ni Isabela. "Sir, kailangan nating mag-ingat," sabi ni Clara, na hindi umalis sa kanyang tabi. "Kahit anong gawin natin, maaring ikapahamak ni Sir Samuel." "Alam ko," sagot ni Alejandro. Ang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang laptop kung saan ulit niyang pinapanood ang video ni Samuel. Pero may mali. May isang bagay na hindi tama. Pinanood niya itong muli. At muli. Hinahanapan niya ng kahit anong detalye. Ang ayos ng silid, ang anino sa pader, ang tunog sa background, wala. Pero sa ika-10 panonood, hindi ang silid ang napansin niya, kundi ang kamay ni Samuel. Habang binabasa nito ang sulat, ang mga daliri nito ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na bagay. Napakaliit, halos hindi kapansin-pansin, isang maliit na piraso ng kahoy, ngunit ang hugis nito ay pamilyar. Biglang tumayo si Alejandro. "Clara, i-zoom in mo to. Sa kanang kamay niya, i-enhance mo. Bilisan mo." Mabilis na kumilos si Clara. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-type at pag-click, isang malinaw na imahe ang lumitaw sa screen. Ang puso ni Alejandro ay biglang tumigil. Ang hawak ni Samuel ay isang maliit na bangkang gawa sa kahoy. Hindi lang ito isang ordinaryong laruan. Ito ang unang laruan na sabay nilang ginawa noong mga bata pa sila. Inukit mula sa isang piraso ng puno ng pino sa ilalim ng pagtuturo ng kanilang ama. At iisang lugar lang ang pinaggawaan nila nito. Iisang lugar lang ang may ganitong alaala. "Alam ko na kung nasaan sila," bulong ni Alejandro. Isang bagong apoy ng determinasyon ang biglang sumiklab sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa police captain. "May isa pa tayong pupuntahan, ang luma naming rest house sa Tagaytay." "Sir, delikado yan," protesta ng kapitan. "Ito na ang bitag. Hinihintay ka niya roon." "Alam ko," sagot ni Alejandro. "Kaya't ako lang ang papasok. Susunod kayo. Kapag narinig ninyo ang hudyat ko, pumasok kayo. Pero kailangan ako muna ang makausap niya." Tumingin siya kay Clara. "Manatili ka dito. Ikaw ang bahala kay Luna." Tumango si Clara. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagtitiwala. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay isang karera, laban sa oras. Bawat kilometro ay isang hakbang palapit sa impyerno o sa kaligtasan. Nang marating niya ang pamilyar na daan, papasok sa kakahuyan, ipinarada niya ang sasakyan sa di kalayuan at nilakad ang natitira. Naroon ang lumang bahay, gawa sa kahoy at bato, nakatayo sa gitna ng mga puno ng pino na babalot ng hamog at katahimikan. Sa loob, isang ilaw mula sa fireplace ang kumikinang sa bintana. Nandito nga sila. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalak. Pagpasok niya, ang amoy ng nasusunog na kahoy at lumang libro ang sumalubong sa kanya. Nakaupo si Isabela sa isang malaking silya sa harap ng apoy. May hawak na isang baso ng alak. Sa isang silya hindi kalayuan, nakaupo si Samuel, nakatingin sa kawalan. Ang mga mata ay blangko. "Inaasahan na kita," sabi ni Isabela nang hindi lumilingon. "Naisip ko na ngang dito ka pupunta. Ang sentimental mong tanga." Humarap ito at sa mukha nito ay naroon ang nangiti ng isang reyna na nanalo sa isang digmaan. "Nagustuhan mo ba ang alok ko?"
Napaka-generous, hindi ba? Ang kailangan mo lang gawin ay isuko ang lahat. Ngunit imbis na galit, awa ang nakita ni Isabela sa mga mata ni Alejandro. Awa na mas lalong nagpagalit dito. Hindi ako naparito para makipagnegosasyon, Isabela. Kalmadong sabi ni Alejandro. Naparito ako para tapusin na to. Tumawa si Isabela. Isang tawang walang kagalakan. Tapusin? Alejandro, matagal nang tapos. Panalo na ako. Tumingin ka sa kapatid mo. Isang salita ko lang, tatalon yan sa bintana. Hindi pinansin ni Alejandro ang kanyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Samuel. Dahan-dahan siyang lumapit. Huwag kang lalapit sa kanya, sigaw ni Isabela. Samuel? Malumanay na tawag ni Alejandro. Kapatid ko, ako to. Huwag mo siyang pakinggan, Samuel, utos ni Isabela. Kaaway mo siya. Siya ang dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman mo. Umiling si Alejandro. Hindi ako ang kaaway mo, Samuel. Ang kaaway mo ay ang mga kasinungalingang ipinunla sa isipan mo. Tumingin siya sa paligid ng silid. Naaalala mo ba ang lugar na to? Dito tayo tinuruan ni Papa na maggitara. Dito tayo nagtatago kapag pinapagalitan tayo ni Mama. Dito natin ginawa yan. Itinuro ni Alejandro ang maliit na bangkang kahoy na ngayon ay nasa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi ni Samuel. Si Samuel ay napatingin sa bangka. Pagkatapos ay kay Alejandro. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang ulo na parang may sumasakit sa loob. Naalala mo ba, Samuel? Pagpapatuloy ni Alejandro, ang boses ay puno ng damdamin. Umiiyak ka noon kasi nasugatan mo ang daliri mo sa kutsilyo. Pero sabi ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng pinakamagandang bangka sa buong mundo. At ginawa nga natin. Inanod natin sa lawa. Sinumpaan natin na kahit anong mangyari, hinding-hindi tayo mag-iiwanan. Naalala mo ba? Tumigil ka na. Sigaw ni Isabela, ang kanyang muka ay nagpapakita na ng pagkasindak. Nakikita niyang ang kontrol niya ay unti-unting nawawala. Ngunit hindi tumigil si Alejandro. Ang kanyang mga salita ay naging isang agos ng mga totoong alaala. Isang pambura sa lahat ng kasinungalingan. Naalala ko ang amoy ng adobo ni Mama. Naalala ko ang halakhak ni Papa. Naalala kitang umiiyak, Samuel. At naaalala kitang tumatawa. Iyon ang totoo. Iyon ang pamilya natin. Hindi totoo. Ungol ni Samuel, lalong sumasakit ang ulo. Ang mga imahe, totoo at peke, ay nagbabanggaan sa kanyang isipan. Nakikita ni Isabela na malapit na siyang matalo. Ang kanyang huling alas ay nawawalan na ng bisa. Sa isang iglap, ang kanyang pagiging kalmado ay naging purong dedesperasyon. Dumampot siya ng isang matalim na letter opener mula sa mesa. Kung hindi siya mapapa sa akin, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Sigaw niya at sumugod ito hindi kay Alejandro, kundi kay Samuel. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong bahay. Ang pinto sa likod nila ay bumukas ng malakas. Pulis! Don't move! Sumugod papasok ang mga pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Isabela. Natigilan siya. Napatingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Alejandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at sukdulang galit. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Binitiwan niya ang letter opener. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya, tumingin siya kay Alejandro. Ang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Hindi pa to tapos, Alejandro. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Sinusumpa ko. Hindi pa to tapos. Papatayin ko kayong lahat. Nawala ang kanyang mga sigaw sa gitna ng ulan at kaguluhan. Ang silid ay muling naging tahimik. Ang natira na lang ay ang tunog ng apoy, ng ulan, at ng dalawang magkapatid
na nakatayo sa gitna ng mga abo ng kanilang nakaraan. Napatingin si Alejandro kay Samuel. Ang blangkong tingin nito ay nawala. Ang pagkalito ay napalitan ng dahan-dahang pagkaunawa. Tumingin ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sa mukha ni Alejandro, isang mukhang hindi na estranghero. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kuya? Ang salita ay isang bulong, mahina at nanginginig. Ngunit para kay Alejandro, ito ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabagal at maselang proseso ng paghilom. Si Isabela ay nakakulong, nahaharap sa napakaraming kaso. Kidnapping, frustrated murder, large-scale fraud at child endangerment. Ang kanyang pagkahuli ay naging isang malaking balita, isang eskandalo na yumanig sa mundo ng mga mayayaman. Ang pangalan ng De Villa ay nabahiran ng dumi, ngunit para kay Alejandro, wala na itong halaga. Ang mahalaga ay ang 2 taong kasama niya ngayon sa loob ng isang pribadong silid sa ospital. Si Samuel ay unti-unting bumabalik. Hindi ito naging madali. Ang kanyang isipan ay parang isang litratong pinunit-punit at pilit na binubuo muli. May mga araw na malinaw ang lahat at may mga araw na ang anino ng pagkalito ay bumabalik. Ngunit sa tulong ng mga pinakamagagaling na doktor at higit sa lahat, sa walang sawang presensya ni Alejandro, ang mga pira-pirasong alaala ay dahan-dahang nagiging buo. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Alejandro sa tabi ng kama ni Samuel, bigla itong nagsalita. Kuya, sabi nito, ang boses ay mahina. Bakit Samuel? May kailangan ka ba? Agad na tanong ni Alejandro, ibinababa ang libro. Patawad, sabi ni Samuel. Ang mga mata ay nakatuon sa puting kumot. Patawad kung pinaniwalaan ko siya. Patawad kung nasaktan kita. Binitiwan ni Alejandro ang libro at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Wala kang kasalanan, Samuel. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Biktima ka. Tayong lahat ay naging biktima niya. Pero nagduda ako sa iyo, kuya, sabi ni Samuel. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. May mga sandaling kinamuhian kita. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alejandro. At ako naman, Samuel, patawarin mo ako dahil hindi kita nahanap kaagad. Patawad dahil hinayaan kong may masamang mangyari sa'yo. Naging abala ako sa pagpapalago ng pera, sa pagbuo ng isang pekeng paraiso na hindi ko namalayang ang sarili kong kapatid ay nagdurusa. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Ang kasalanan ay wala sa'yo. Nasa akin. Nasa akin ang pagkukulang. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at sa ilalim ng liwanag ng hapon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Ang mga non-said na sama ng loob, ang mga taon ng pagkakawalay ay natunaw sa init ng pagpapatawad. 2 magkapatid, muling nagiging buo. Kinabukasan, dinalaw sila ni Luna. Tito Samuel, masayang sigaw ng bata. Tumatakbo palapit sa kama. Maingat itong umakyat at yumakap sa kanyang tiyuhin. Sa simula, nag-aalangan si Samuel, ngunit nang maramdaman niya ang maliliit na braso ni Luna na nakapulupot sa kanyang leeg, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang totoong ngiti na nakita ni Alejandro mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Alejandro ang lahat kay Luna sa paraang maiintindihan ng isang bata. Si Mama ay may sakit sa puso, Princess. At dahil sa sakit niya, nakagawa siya ng mga maling bagay. Kailangan muna niyang magpagaling sa isang lugar na malayo. Gagaling pa po ba si Mama, Daddy? Inosenteng tanong ng bata. Tumingin si Alejandro sa labas ng bintana. Hindi ko alam, anak, pero ang mahalaga, nandito kami ni Tito Samuel para sa'yo. Hinding-hindi ka namin iiwan. Niyakap ng mahigpit ng bata ang kanyang ama at tiyuhin.
At sa yakap na yon, naramdaman ni Alejandro ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, sa apelyido o sa yaman. Ito ay tungkol sa pag-ibig na nananatili sa gitna ng unos. Nang makalabas si Samuel sa ospital, ang unang lugar na pinuntahan nila ay ang punong tanggapan ng De Villa Legacy Foundation. Nakatayo sila sa harap ng malaking gusali, pinagmamasdan ang mga empleyadong papalabas-pasok. Ang gusaling ito, ang pundasyon, ay naging simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil ni Isabela. "Anong gagawin natin dito, kuya?" tanong ni Samuel. "Babaguhin natin," sagot ni Alejandro. "Hindi natin hahayaang manalo ang poot. Hindi natin hahayaang ang legasya ng ating mga magulang ay mamatay dahil sa ginawa niya. Gagawin natin itong isang bagay na mas makabuluhan." Tumingin si Alejandro sa kanyang kapatid. Isang bagong ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang ideyang isinilang mula sa kanilang pinagdaanang sakit. "Paano kung gawin nating isang tunay na kanlungan ang lugar na ito?" sabi ni Alejandro. Isang lugar, hindi lang para sa mga ulila, kundi para sa mga taong may pinagdaanang trauma. Mga taong nawalan ng alaala. Mga taong nawalan ng pag-asa. Isang lugar kung saan matutulungan silang maghilom at magsimulang muli. Napatingin si Samuel sa kanyang kuya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkamangha at paghanga. Ang sakit na kanilang naranasan ay gagawin nilang lakas para tulungan ang iba. Isang lugar kung saan ang bawat bagong umaga ay isang bagong pag-asa. Dagdag ni Alejandro. Tatawagin natin itong Bukang Liwayway Healing Center. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay at masayang tawa ang kumawala mula sa mga labi ni Samuel. Isang tawang puno ng pag-asa. Lumapit siya sa kanyang kuya at inakbayan ito. "Gawin natin na, kuya?" Nakatayo silang dalawa, magkapatid, magkakampi. Pinagmamasdan ng gusali na minsay naging simbolo ng kanilang bangungot na ngayon ay magiging simbolo ng kanilang bagong simula. Ang huling anino ng nakaraan ay nagsisimula ng maglaho. Ang liwanag ng isang bagong umaga ay malapit ng sumikat. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula ng gabi ng pagtutuos. Isang taon ng dahan-dahang pagbangon mula sa mga abo. Ang umaga ay maliwanag at puno ng pag-asa. Ang hangin ay sariwa at ang sinag ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa bagong pinturang gusali. Ang dating De Villa Legacy Foundation ay isinilang muli. Sa harap nito, isang malaking arko na gawa sa kahoy ang may nakaukit na mga salita. Bukang Liwayway Healing Center. Maraming tao ang dumalo sa inaugurasyon. Mga kaibigan, mga kasamahan sa negosyo, mga pamilya, at ang mga unang pasyente ng center. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Alejandro, hindi bilang isang bilyonaryong CEO, kundi bilang isang simpleng tagapagtatag, isang taong nakahanap ng bagong layunin. Sa kanyang tabi, nakatayo si Samuel. Ang blangkong tingin ay tuluyan ng naglaho. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Siya na ngayon ang namamahala sa mga programa para sa mga pasyente, ginagamit ang sarili niyang karanasan para magbigay ng pag-unawa at pag-asa sa iba. Ang kanyang sketchpad ay hindi na puno ng mga blangkong mukha, kundi ng mga larawan ng mga totoong taong natutulungan niya. Sa kanilang harap, hawak ang isang malaking gintong gunting ay si Luna. 7 taong gulang na siya ngayon, isang masigla at matalinong bata na nagpapasaya sa buhay ng kanyang ama at tiyuhin. Sa gilid, nakangiting nanonood si Clara, hindi na bilang isang assistant, kundi bilang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng pamilya at administrator ng center. Kinuha ni Alejandro ang mikropono. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay kalmado at puno ng kapayapaan. "Isang magandang umaga po sa inyong lahat," panimula niya.
Maraming salamat po sa inyong pagdalo. 1 taon na ang nakalipas. Ang gusaling ito ay simbolo ng isang masakit na nakaraan. Ngunit naniniwala po kami na ang mga sugat ay hindi dapat itago. Ang mga sugat ay dapat gamutin. At ang pinakamabisang gamot ay ang pag-asa. Tumingin siya kay Samuel at nagpalitan sila ng isang makahulugang ngiti. Ang bukang liwayway ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang pangako. Pagpapatuloy niya, isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na umaga. Isang pangako na walang sinuman ang dapat mag-isang maglakbay sa kadiliman. Dito, magkakasama tayong maghihilom, magkakasama tayong babangon, at magkakasama tayong sasalubong sa isang bagong bukang liwayway. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa hudyat ni Alejandro, sabay-sabay nilang hinawakan ni Samuel at Luna ang gunting at pinutol ang pulang ribon. Ang palakpakan ay lalong lumakas. Opisyal ng bukas ang center, habang kinakamayan ni Alejandro ang mga bisita at tinatanggap ang kanilang mga pagbati. Isang pamilyar na tanawin ang kanyang napansin. Si Samuel, sa isang sulok, ay kausap ang isang bagong pasyente, isang binatang nawalan ng alaala dahil sa isang aksidente. Kitang-kita ni Alejandro ang sinseridad at pag-unawa sa kilos ng kanyang kapatid. Nakikinig ito, tumatango, at nagbibigay ng mga salitang alam niyang minsan ding nagbigay lakas dito. Nakahanap na ito ng sarili niyang paraan para maghilom. Lumapit si Luna at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Daddy, I'm proud of you and Tito Samuel. Yumuko si Alejandro at hinalikan ng noo ng anak. And I'm proud of you, my princess. You are our sunshine. Nang mag-isa na lang silang tatlo sa hardin, habang papalubog na ang araw, tinanaw nila ang gusali. Hindi na ito isang simbolo ng pagtataksil ni Isabela o ng kasalanan ng kanilang ama. Ito na ngayon ay simbolo ng kanilang lakas, ng kanilang pagkakabuklod, ng kanilang panibagong simula. Masaya ka ba, kuya? Tanong ni Samuel. Tumingin si Alejandro sa kanyang kapatid, pagkatapos ay sa kanyang anak. Hinawakan niya ang balikat ni Samuel at inakbayan si Luna. Masaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, Samuel, masasabi kong tunay na masaya. Ang yaman ay hindi nawala, ngunit hindi na yon ang sentro ng kanyang mundo. Ang kapangyarihan ay nariyan pa rin, ngunit ginagamit na niya ito para sa mas mataas na layunin. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho, ngunit hindi na ito isang sugat na dumudugo, kundi isang pilat na nagpapaalala sa kanya ng mga aral na kanyang natutunan. Nakatayo silang tatlo, isang pamilyang binuo muli mula sa pagkawasak, pinagmamasdan ang ginintuang kulay ng papalubog na araw. Isang pagtatapos at isang magandang simula. Ang kanilang bagong bukang liwayway ay nagsimula na. Ipinapakita ng kwentong ito na gaano man katalino ang pagtatago ng kasamaan, hindi ito makakatakas sa liwanag ng katotohanan. Ang isang pamilyang tila perpekto ay gumuho dahil sa kasakiman at manipulasyon. Ngunit mula sa pagwasak na yon ay umusbong ang hustisya at muling pagbuo ng ugnayan. Nang mabunyag ang paggamit ng pampatulog sa isang inosenteng bata at ang malawakang pandaraya sa foundation, sa tulong ng ebidensyang medikal at katapatan ng mga empleyado, ang may pakana ay napilitang harapin ng batas. Higit pa roon, ang mga taong minsang pinaghiwalay ng panlilinlang ay muling nagkasama at nagtayo ng isang sentrong nakalaan para sa paggaling at tunay na koneksyon. Ano ang natutunan ninyo mula sa aral ng kwentong ito? Sa tingin ninyo, ano ang pinakamalakas na sandigan upang mapagtagumpayan ang ganitong kalalim na sugat? At higit sa lahat, kamusta kayo ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na nakakahanap ng lakas at pag-asa sa sarili ninyong paglalakbay.